Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 103. Lumang Tipan, Deuteronomy 11, Deuteronomy 20. Kapag hiniwalay ni Yahweh na inyong Diyos ang mga bansa, iyong mga lupain na ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos, at kapag kayo ay dumating kasunod nila at nanirahan sa kanilang mga lungsod at mga bahay, dapat kayong pumili ng 3 lungsod para sa inyong sarili sa gitna ng inyong lupain na ibibigay ni Yahweh sa inyo para angkinin. Dapat kayong gumawa ng isang daanan at hatiin ang mga hangganan ng inyong lupain sa 3 bahagi, ang lupain na gagawin ni Yahweh na inyong Diyos na inyong manahin, para ang bawat isang nakapatay ng ibang tao ay maaaring tumakas doon. Ito ang batas para sa isang nakapatay ng kapwa at siyang tumakas doon para mabuhay, sino mang nakapatay ng kanyang kapitbahay nang hindi sinasadya, na hindi niya dating kinamuhian, gaya ng isang taong pumunta sa kagubatan kasama ang kanyang kapitbahay para pumutol ng kahoy, at ipapalo ang kanyang kamay gamit ang palakol para pumutol ng isang puno, at nadulas ang ulo mula sa hawakan at tinamaan ang kanyang kapitbahay kung kaya't namatay siya, kaya dapat na tumakas ang taong iyon sa isa sa mga lungsod na iyon at mabuhay. Kung hindi maaaring habulin ng tagapaghiganti sa dugo kung sino ang kumitil sa buhay, at sa matinding galit maabyutan siya dahil isang mahabang paglalakbay ito. At hinampes niya siya at pinatay, kahit na hindi karapat-dapat na mamatay ang taong iyon, at kaya't hindi siya karapat-dapat sa parusang kamatayan dahil hindi niya kinamuhian ang kanyang kapitbahay bago pa ito nangyari. Kaya inuutos ko sa inyo na pumili ng 3 longgosod para sa inyong sarili. Kapag pinalawak ni Yahweh na inyong Diyos ang inyong mga hangganan, gaya ng kanyang ipinangakong gagawin sa inyong mga ninuno, at ibibigay sa inyo ang lahat ng lupain na ipinangako niyang ibibigay sa inyong mga ninuno, kung pananatilihin ninyo ang lahat ng mga utos na ito para gawin ang mga ito, na inuutos ko sa inyo ngayon, mga utos na ibigin si Yahweh na inyong Diyos at lumakad palagi sa kanyang mga kaparaanan, sa gayon dapat kayong magdagdag ng 3 pang lungsod para sa inyong sarili, bukod sa 3 ito. Gawin ito para hindi dam-anak ang walang salang dugo sa gitna ng lupain na ibibigay ni Yahweh na inyong Diyos sa inyo bilang isang pamana, para walang dugo ng pagkakasala ang mapunta sa inyo. Pero kung sino man ang nagagalit sa kanyang kapitbahay, anabangan siya, mangibabaw laban sa kanya, at malubha siyang sinugatan kung kaya't namatay siya, at kung tatakas siya papunta sa isa sa mga lungsod na iyon, dapat magpadala ang mga nakatatanda ng kanyang lungsod at dalhin siya pabalik mula roon, at ibigay siya sa kamay ng mapagkakatiwalaang kamag-anak, para mamatay siya. Hindi dapat maawa ang inyong mata sa kanya, sa halip, dapat ninyong pawiin ang dugo ng pagkakasala mula sa Israel, sa ikakabuti ninyo. Hindi dapat ninyo alisin ang mga palatandaan sa lupa ng inyong kapitbahay na inilagay nila sa lugar ng mahabang panahon na ang nakalipas, sa inyong pamana na inyong mamanahin, sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos para angkinin. Hindi dapat mangibabaw laban sa isang tao ang isang tanging saksi para sa anumang kasalan, sa anumang bagay siya nagkasala, sa bibig ng 2 saksi, o sa bibig ng 3 saksi, dapat mapatunayan ang anumang bagay. Ipagpalagay na ng ibabaw ang hindi matuwid na saksi laban sa sinumang tao para magpatotoo laban sa kanyang maling gawain. Pagkatapos silang dalawa, kung sino sa pagitan nila ang may umiiral na pagtatalo, ay dapat tumayo sa harapan ni Yahweh, sa harapan ng mga pari at ng mga hukom na naglilingkod sa mga araw na iyon. Dapat na gumawa ang mga hukom ng masigasig na pagtatanong, tingnan, kung ang saksi ay isang bulang saksi at nagpahayag ng hindi totoo laban sa kanyang kapatid, kung gayon dapat ninyong gawin sa kanya, ang nais niyang gawin sa kanyang kapatid, at maaalis ninyo ang kasamaan mula sa inyo. Pagkatapos silang mga naiwan ay makakarinig at matatakot, at mula sa panahong iyon hindi nagagawa pa ng anumang kasamaan sa gitna ninyo. Hindi dapat maawa ang inyong mga mata, buhay ang ibabayad para sa buhay, mata para sa mata, ngipin para sa ngipin, kamay para sa kamay, paa para sa paa. Kapag marcha na kayo para makipagdigma laban sa inyong mga kaaway, at nakakita ng mga kabayo, mga karwaheng pandigma,
at maraming bilang ng tao kaysa inyo, hindi dapat kayo matakot sa kanila, dahil si Yahweh na inyong Diyos ay kasama ninyo, na siyang nagdala sa inyo palabas sa lupain ng Ehipto. Kapag kayo ay malapit na sa digmaan, dapat na lumapit ang pari at magsalita sa mga tao, at sabihin sa kanila, makinig kayo, Israel, malapit na kayo ngayon sa digmaan laban sa inyong mga kaaway, huwag kayong panghinaan ng loob, huwag kayong matakot, ni manginig, ni matakot sa kanila, dahil si Yahweh na inyong Diyos ang siyang sasama sa ninyo para ipaglaban kayo laban sa inyong mga kaaway at para kayo ay iligtas. Dapat makipag-usap ang mga opisyal sa mga tao at sabihin, anong lalaki ang naroon na nagtayo ng isang bagong bahay at hindi ito inihinandog? Hayaan mo siyang umalis at bumalik sa kanyang tahanan, para hindi siya mamatay sa labanan at ibang tao ang maghandog nito. Anong lalaki ang naroon na siyang nagtanim ng isang ubasan at hindi nagamit ang bunga nito? Hayaan mo siyang umalis at bumalik sa kanyang bahay, para hindi siya mamatay sa labanan at ibang lalaki ang gagamit ng bunga nito. Anong lalaki ang naroon na siyang nakatakdang ipakasal sa isang babae pero hindi pa niya pinakasalan? Hayaan mo siyang umalis at bumalik sa kanyang bahay para hindi siya mamatay sa labanan at ibang lalaki ang mapang-asawa niya. Ang mga opisyal ay dapat pang magsalita sa mga tao at sabihin, anong lalaki ang naroon na siyang natatakot o naduduwag? Hayaan siyang umalis at bumalik sa kanyang bahay, para ang puso ng kanyang kapatid ay hindi matuno tulad ng kanyang sariling puso. Kapag natapos ng magsalita ang mga opisyal sa mga tao, dapat silang magtalaga ng mga mamumuno sa kanila. Kapag kayo ay nagmarcha para salakayin ng isang lungod, gumawa ng isang handog ng pangkapayapaan sa mga taong iyon. Kung tanggapin nila ang inyong alok at buksan ang kanilang mga tarangkahan, lahat ng mga taong matagpuan rito ay dapat sa pilitang magtrabaho para sa inyo at dapat na maglingkod sa inyo. Pero kung walang mag-alok ng kapayapaan sa inyo, sa halip ay makipagdigmaan laban sa inyo, kung ganun dapat ninyo itong salakayin, at kapag ibinigay na sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos ang tagumpay at ilagay sila sa ilalim ng inyong pamamahala, dapat ninyong patayin ang bawat lalaki sa bayan. Pero ang mga kababaihan, ang mga bata, mga baka, at lahat ng bagay na nasa lungsod, at lahat ng mapapakinabangan nito, kunin bilang inyo samsam ang lahat ng ito para sa iyong sarili. Gamitin ninyo ang nasamsam mula sa inyong mga kaaway, na siyang si Yahweh na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo. Dapat kayong kumilos sa ganitong paraan tungo sa lahat ng mga lungsod na sadyang malayo mula sa inyo, mga lungsod na hindi nabibilang sa mga lungsod na sumusunod sa mga bansang ito. Sa mga lungsod ng mga taong ito na ibibigay ni Yahweh na inyong Diyos bilang isang pamana, wala dapat kayong ililigtas ng buhay sa mga humihinga. Sa halip, ganap ninyo silang wasakin, ang Heteo, ang Amoaryo, ang Kananeo, ang Perezeo, Heviteo, at ang Jebuso, tulad ng inutos ni Yahweh na inyong Diyos. Gawin ninyo ito para hindi nila kayo turuang kumilos sa alinmang mga kasuklam-suklam na paraan, na ginawa nila sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Kung gagawin ninyo, magkakasala kayo laban kay Yahweh na inyong Diyos. Kapag sasalakayin ninyo ang isang lungsod sa mahabang panahon, sa pakikipaglaban ninyo dito para makuha ito, hindi ninyo dapat sirain ang mga puno nito sa pagputol gamit ang palakol laban sa kanila. Dahil maaari kayong kumain mula sa mga ito, kaya hindi ninyo dapat sila putulin. Dahil ang puno ba sa bukid ay ang taong dapat ninyong salakayin? Ang mga puno lamang na alam ninyong punong hindi makakain, ang maaari ninyong wasakin at putulin, magtatayo kayo ng mga kuta laban sa lungsod na nakikipagdigma sa inyo, hanggang ito ay bumagsak. Bagong tipan. Luke 15:1-32. Ngayon, ang lahat ng mga maniningil ng buwis at iba pang mga makasalanan ay lumalapit kay Jesus upang makinig sa kanya. Nagbulang-bulungan ang mga pariso at mga eskriba sa isa't isa, sinasabi, malugod na tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan, at kumakain pa kasama nila. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa kanila, sinasabi, sino sa inyo, kung mayroon siyang 100 tupa at pagkatapos na wala ang isa sa kanila,
ang hindi iiwanan ang 99 sa ilang, at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan niya ito. Pagkatapos, kapag natagpuan niya ito, pinapasa niya ito sa kanyang mga balikat at nagagalak. Pagdating niya sa bahay, tinitipon niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay, sinasabi sa kanila, "Makisaya kayo sa akin, sapagkat natagpuan ko ang aking nawawalang tupa." Sinasabi ko sa inyo na gayon din, magkakaroon ng kagalakan sa langit sa isang makasal-anang nagsisisi, higit pa sa 99 na taong matuwid na hindi kailangang magsisi. O sinong babaeng may 10 pilak na barya, kung mawalan siya ng isang barya, ang hindi magsisindi ng ilawan, magwawali sa bahay, at masikap na maghahanap hanggang sa matagpuan niya ito. At kapag natagpuan niya ito, tinitipon niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay, sinasabi, "Makisaya kayo sa akin, sapagkat natagpuan ko ang baryang nawala ko." Gayon din, sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa kinaroroonan ng mga anghel ng Diyos sa isang makasal-anang nagsisisi. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, may isang lalaking may 2 lalaking anak, at sinabi ng nakababata sa kanila sa kanyang ama, "Ama, ibigay mo na sa akin ngayon ang ari-arian na nararapat na manahin ko." Kaya hinati niya ang kanyang kayamanan sa pagitan nila. Pagkaraan ng ilang mga araw, tinipon ng nakababatang anak ang lahat ng kanyang pag-aari at pumunta sa isang malayong bansa, at doon ay winoldes niya ang kanyang pera sa pagbili ng mga bagay na hindi niya kailangan, at pag-aaksaya ng kanyang pera sa masamang pamumuhay. Ngayon, nang naubos na niya ang lahat, matinding tagutom ang lumaganap sa buong bansang iyon, at siya ay nagsimulang mangailangan. Siya ay pumunta at namasukan sa isa sa mga mamamayan ng bansang iyon, na nagpapunta sa kanyang bukirin upang magpakain ng mga baboy. At nais na sana niyang kainin ang mga balat ng buto na kinakain ng mga baboy dahil walang nagbigay sa kanya ng anumang makakain. Ngunit nang nakapag-isip-isip ang nakababatang anak, sinabi niya, "Napakaraming mga upahang utusan ng aking ama ang may higit pa sa sapat na pagkain, at ako ay nandito, namamatay sa gutom. Aalis ako rito at pupunta sa aking ama, at sasabihin ko sa kanya, Ama, ako ay nagkasala laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo, gawin mo akong isa sa iyong mga upahang utusan." Kaya umalis ang nakababatang anak at pumunta sa kanyang ama. Habang siya ay malayo pa, nakita siya ng kanyang ama, at siya ay nahabag, at tumakbo, at niyakap at hinagkan siya. Sinabi ng anak sa kanya, "Ama, ako ay nagkasala laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi ako karapat-dapat na tawaging anak mo." Sinabi ng ama sa kanyang mga utusan, "Kunan ninyo kaagad ang pinakamagandang balabal, at isuot sa kanya, at lagyan ng singsing ang kanyang kamay, at sandalyas ang kanyang mga paa. Pagkatapos, dalhin ninyo dito ang pinatabang guya at katayin. Tayo ay magsikain at magdiwang, sapagkat ang anak ko ay namatay, at ngayon siya ay nabuhay. Siya ay nawala, at ngayon siya ay natagpuan." At sila ay nagsimulang magdiwang. Sa panahong yun, ang kanyang nakatatandang anak ay nasa bukid. Nang siya ay dumating at palapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga utusan at tinanong kung ano ang mga bagay na ito. Sinabi ng utusan sa kanya, "Dumating ang iyong kapatid at nagpakatay ang iyong ama ng pinatabang guya, dahil nakabalik siya ng ligtas." Nagalit ang nakatatandang anak, at ayaw niyang pumasok, at lumabas ang kanyang ama, at pinakiusapan siya. Ngunit sumagot ang nakatatandang anak at sinabi sa kanyang ama, "Tingnan mo, nagpaalipin ako sa iyo sa loob ng maraming taon, at kailanman ay hindi ako sumuway sa iyong utos. Ngunit kailanman ay hindi mo ako binigyan ng isang batang kambing upang magdiwang ako kasama ng aking mga kaibigan, ngunit nang dumating ang iyong anak, na umubos ng iyong kabuhayan sa mga babaeng nagbebenta ng aliw, nagpakatay ka ng pinatabang guya para sa kanya." Sinabi ng ama sa kanya, "Anak, lagi kitang kasama, at lahat ng sa akin ay sa iyo.
Ngunit dapat lang na tayo ay magdiwang at maging masaya, sapagkat ang kapatid mong ito ay namatay, at ngayon ay nabuhay, siya ay nawala, at ngayon ay natagpuan. Mga awit, Psalm 45 is the 1-9. Nag-uumapaw ang aking puso sa mabuting paksa, babasahin ko ng malakas ang mga salita na aking isinulat tungkol sa hari, ang aking dila ang panulat ng isang manunulat na handa. Ikaw ay mas makisig kaysa mga anak ng tao, biyaya ay binuhos sa iyong mga labi, kaya alam namin na pinagpala ka ng Diyos magpakailanman. Ilagay mo ang iyong espada sa iyong hita, ikaw na makapangyarihan, sa iyong kaluwalhatian at kamaharlikahan. Sa iyong kamaharlikahan matagumpay kang sumakay dahil sa pagiging mapagkakatiwalaan, kapakumbabaan at katwiran, ituturo ng iyong kanang kamay ang mga takot na mga bagay. Ang iyong mga palaso ay matalim, ang mga tao ay babagsak sa iyong ilalim, ang iyong mga palaso ay nasa puso ng mga kalaban ng hari. Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanpaman, ang setro ng katarungan ay setro ng iyong kaharian. Minamahal mo ang matuwid at kinasusuklaman ang kasamaan, kaya O Diyos, ang iyong Diyos, ay hinirang ka sa pamamagitan ng langis ng kasayahan na higit sa iyong mga kasamahan. Ang lahat ng iyong kasuutan ay amoy mira, mga sebila at kasya, mula sa mga palasyong gawa sa gerang pinasasaya kayo ng mga instrumentong may kwerdas. Ang mga anak na babae ng mga hari ay kabilang sa mga kagalang-galang na kababaihan, sa iyong kanang kamay nakatayo ang reyna na nadaramtan ng ginto ng Ophir. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat, na kinikilala ang katarungan at awa na nakakalat sa iyong salita. Habang kami ay nagmumuni-muni sa mga batas na ibinigay sa Deuteronomio, naway panatilihin namin ang katwiran sa aming mga gawa, na naaalala ang pag-ibig na ipinakita sa talinghaga ng alibughang anak. Turuan mo kami na magbigay ng biyaya at kapatawaran, tulad ng iyong ginawa sa amin, at pahalagahan ang kagandahan ng iyong disenyo, gaya ng ipinahayag sa Awit Kapitulo 45. Tulungan mo kami na mamuhay ng buhay na nagbibigay dangal sa iyo, na naglalaman ng iyong katotohanan at pag-ibig sa aming pang-araw-araw na pakikisalamuha. Hayaang matanim ng malalim sa amin ang iyong katotohanan. Amen.